Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Panukalang batas na gawing culinary capital ng bansa ang Pampanga, vinito ni Pangulong Bongbong Marcos, umani ng sari-saring reaksyon. 9-year-old artist nagpakitang gila sa Thailand Tattoo Expo 2025. Pag-upo ng higit na 9 na oras kada araw, posibleng magpataas ng death risk ayon sa pag-aaral. Motorista patay matapos sumalpok sa fire truck sa Mandaue City, huli sa dashcam. Larawan ng 151 original Pokemon, ipinatato ng isang avid fan sa kanyang braso. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Kid Tattoo Artist. Agaw atensyon online ngayon ang 9-year-old artist mula Thailand matapos magpakitang gilas sa katatapos lang na Tattoo Expo na ginanap sa kanilang bansa. Sa murang edad kasi, sino mag-aakala na kaya nitong makipagsabayan sa mga veteranong tattoo artists? Ang mga naging obra ni King, tutukan sa trending report ni James Galange. Nakaw-atensyon ngayon online ang 9 na taong gulang na tattoo artist mula Thailand na nagpakitang gilas sa katatapos lang na Thailand Tattoo Expo 2025. Siya si Pat Macorn o mas kilala sa pangalang King. Isa siya sa mahigit 200 artist na lumahok sa nasabing expo kung saan kasabayan ng mga veteranong tattoo artist na kilala na rin sa industriya. Ngunit sinong mag-aakala na sa murang edad ni King ay kaya nitong makipagsabayan sa mga veterano at magawang gumuhit ng mga mahihirap na obra. Gaya na lamang ng imaheng ito na may laki ng 20 sentimetro at may kitang hidihad lang ang kanyang maliit na kamay para magamit ang malaking tattoo gun. Ayon kay King, namana niya raw ito sa kanyang ama na gumagawa na rin ng video sa TikTok. Minsan nga'y gumagawa ng collab ang dalawa na anya'y may tuturing na din na parang father and son bonding. Kwento ng kanyang ama, ito raw ay upang may kaabalahan ng kanyang anak bukod sa palaging paglalaro gamit ang kanyang mobile gadgets. Noong unay hindi pa nito pinapayagan si King na tumanggap ng customer at tanging sa katatapos lang na expo ang kanyang naging debut na iginuhit ang obra sa kanyang tiyuhin. Paliwanag pa ng ama, sa ngayon, mga kaibigan at kamag-anak muna ni King ang pinapayagan ito maging kliyente at kailangan pa raw muna sumailalim ni King sa isang mahigpit na hygiene training at maging prioridad pa rin ni King ang kanyang pag-aaral. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, hindi inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas na layong kilalanin ang lalawigan ng Pampanga bilang Culinary Capital of the Philippines. Ilan sa mga dahilan na pinagbatayan sa pagtututol ng presidente ay ang kakulangan umano ng historical basis at masusing pag-aaral. Ang mga netizen may kanya-kanya namang reaksyon sa desisyon na ito. Kung ano-ano yan, alamin sa report ni Rose Babiera. Hindi nakalusot sa palasyo ang panukalang batas o Senate Bill No. 2797 at House Bill No. 10634 na naglalayong kilalanin at ideklara ang lalawigan ng Pampanga bilang Culinary Capital of the Philippines. Ayon sa Malacanang, hindi maikakailan ang mga luto o putahe sa Pampanga at mga paraan ng pagluluto sa lalawigan ay naging malaking statement na nag-aangat at nagbubukod sa kulturang Pilipino. At bagamat sumusunod at nakaayon ang lalawigan sa mga polisiya ng pamahalaan ukol sa pagpapanatili, pagpapaunlad at pagpopromote ng kulturang Pinoy,
Ang panukala ay may kakulangan umano sa historical basis at kawalan ng masusing pag-aaral. Pagdidiin ng Pangulo, kailangang suyurin ang lahat ng pulo at rehiyon sa bansa para matunghayan ang totoong lasa ng ating kultura. Dahil ang pagkakaiba-iba nito ang siyang bumubuo sa tinatawag niyang authentic na Filipino palette. Ayon din kay Presidential Communications Office Chief Claire Castro, bagamat maganda ang layunin ng bill, lilikha lamang daw ito ng diskriminasyon at masasalamin nga ito sa samot-saring reaksyon ng mga netizen. Una na riyan si Ivan Hinares, ang Secretary General ng UNESCO National Commission of the Philippines, na nagsabing diverse ang culinary scene sa ating bansa at dapat hindi nag-aagawan ng mga rehiyon sa ganitong mga uri ng pagkilala. Hiling niya sana ang desisyong ito ay hindi maging opensibo sa mga kabalen dahil hindi ibig sabihin nito ay hindi na masarap ang mga lutong Kapampangan. Ang isa naman, hindi napigilang ipagmalaki na ang isa sa mga sikat na luto sa Pampanga na kilawin ay potahe na na-feature sa isang international cooking classware sa South Korea. Habang ang isa pang netizen, ibinida naman ang lalawigan ng Iloilo na aniya para sa kanya ay mas deserving sa titulo. Ngunit nangibabaw pa rin ang pagkilala sa uniqueness ng bawat rehiyon na ayon sa marami ay susi sa pagiging inklusibo ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, naging kabiruan sa atin ang pagsasabi na galaw-galaw, baka pumanaw, para sa mga taong tila walang ginagawa o nakaupo lamang sa buong magdamag o buong araw. Pero ang biruan na ito, posible palang may halo ring katotohanan. Lumalabas kasi sa isang pag-aaral na ang labis na pag-upo ay maaari raw magpabilis ng iyong pagkamatay. Ang buong sinasabi ng pag-aaral na ito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Parte na ng araw-araw na buhay ng isang tao ang pag-upo pagkatapos ng nakapapagod na gawain upang makapagpahinga ito. Pero parte rin ang pag-upo upang makatapos ng isang trabaho, tulad na lamang ng mga empleyado sa mga opisina na kinakailangan nakaupo ng ilang oras habang kaharap ang computer screen. Bagamat kinakailangan, ngunit may masama palang epekto sa katawan. Lumabas kasi sa isang pag-aaral ng British Medical Journal ni Youth Yuklad ng Norwegian School of Sports Sciences sa Oslo, Norway, na ang labis na pag-upo ay maaari magpaikli ng iyong buhay. Sa resulta ng pag-aaral sa 36,000 adults na edad 40 to 60 years old sa US at Western Europe, lumalabas na ang pag-upo ng 9.5 hours a day o ang sedentary lifestyle ay nagpapataas sa risk of death ng isang tao. Mas tumataas ang risk nito kung mas matagal pa sa 9 na oras ang inuupo ng isang tao. Kaugnay nito, sinabi rin sa pag-aaral na nakatutulong ang masimpleng paglalakad upang mapababa ang nasabing risk. Ayon sa rekomendasyon ng World Health Organization o WHO, ay kinakailangan gumawa ng activities at least 150 minutes or moderate intensity kada linggo ang mga nasa edad 18 to 64 years old, tulad ng paglalakad upang maiwasan ang pagtaas ng health risk dala ng labis na pag-upo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, patay ang isang motorista matapos bumangga sa isang fire truck na papunta sa isang sunog sa Mandawi City. Ang mga pangyayaring nakuhanan sa dashcam, tutukan sa report ni Meli Borja. Patay ang isang motorista matapos bumangga sa isang fire truck na papunta sa isang sunog sa Zone Sili, Barangay Paknaan, Mandawi City. Naganap ang sagpukan sa intersection ng AC Cortez Street at Paridel Street, Barangay Cambaro. Kinilala ang biktima na si Juan Paulo Mindo, 23 years old, isang call center agent at residente ng Sitio Sundot, Barangay Calawisan, Lapu-Lapu City. Sa isang dashcam footage na in-upload ng Facebook user na si Legin Shonox, makikitang tumatawid ang fire truck sa silangan ng intersection habang dumiretso naman ang motor ni Mindo na papunta sana sa norte at bumangga sa sasakyan. Ang nasabing fire truck ay pagmamayari ng Cebu Filipino-Chinese Volunteers Fire Brigade. Matapos ang manggaan, naiwan si Mindo na nakahandusay sa kalsada habang nagpatuloy naman ang fire truck papunta sa sunog. Agad isinugot ang biktima sa Mandawi City Hospital
pero idineklarang dead on arrival ng mga doktor. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, tagapagsalita ng Mandaue City Police Office, sumuko na sa Traffic Enforcement Unit ng MCPO ang driver ng fire truck. Iniintay pa rin ang desisyon ng pamilya ng biktima kung maghahain sila ng kaso laban sa driver. Maaaring harapin ng driver ang kasong reckless imprudence resulting in homicide with damage to property. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, nagmistulang Pokemon Master ang lalaking ito dahil kinumpleto lang naman ito ang Kanto Pokédex. Hindi sa laro, kundi sa totoong buhay. Ito'y matapos niyang i-flex sa social media ang 151 tattoos, katumbas ng bawat Pokemon mula sa kauna-unahang henerasyon ng naturang series. Silipin ang pangmalakasang tattoo ni Thomas sa report ni Arnold Herrera. Pikachu, Pikachu, Pika, 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 Pikachu, 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 Marahil walang bata o matanda ang hindi nakakakilala sa munting karakter na ito. Siya si Pikachu, ang dakilang partner ni Ash Ketchum, isang Pokemon trainer na nangangarap na maging isang Pokemon Master. Hindi maikakaila na malaking bahagi ng kabataan ng marami sa atin ang Pokemon. At matapos ang halos 3 dekada ay patuloy pa rin itong namamayagpag at tinatangkilik ng publiko. Sa pangarap na maging Pokemon Master, maraming avid fans ang patuloy na bumibili at nangongolekta ng Pokemon cards, video games, at samot-saring display figures. Pero ibahin nyo ang binatang si Thomas na mistulang kinumpleto ang Pokédex, hindi lang sa laro, kundi sa totoong buhay. Sa kanyang kanang braso, nakaukit lang naman ang 151 maliliit na tattoo, katumbas ng bawat Pokemon, mula kay Bulbasaur hanggang kay Mew na bumubuo sa unang henerasyon ng hit Japanese media franchise. Sa online post ng isang Canada-based tattoo artist, ibinahagi nito ang mabusising prosesong inabot nila ng kanyang kliyente upang tiyakin na mapagkakasya nila ang bawat Kanto Pokemon sa braso ni Thomas. Dagdag pa nito, kung gaano katagal silang nag-stencil ng disenyo, ganun din daw katagal ang inabot ng paglalagay ng tattoo. Pagbibida pa ni Thomas, nilaro at tinalo niya ulit ang Pokemon Blue matapos ang napakaraming taon bago makumpleto ang kanyang Pokemon Tattoo Sleeve. Taong 1996 nang lumabas ang first generation ng Pokemon, habang 2022 naman nang ilabas ang ika-9 at kasalukuyang henerasyon nito. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad ng istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nagtrending, aalamin, bubuuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.